Hello guys, for today's video nakailis na ko lods. Mag-adto mi karon sa Kabuan kay mag-appeal mi og Voice of Youth. So nagikan mi. Nakuna na sila ang mga batanon dito sa Kabuan. Sa may kadjot loads guys. Di panggutom. Hindi nagpalit din ko og panad sa sabik namin. Nakupan yung palit loads yun ako kayo. Bang! Nakuhaan na ganina ako. Gamit ni siya mga pan kay dili. Counter. Doon kami sa Kabuan. Papangas na. Give back all the glory and thanks to God na sa kaning opportunity na ako dili nga mag-speak. So, I would also like to extend, the heartfelt gratitude, especially sa mga coordinators sa Voice of Youth, mga staff, o kanang naghimo ani nga event yun. So, especially sa atong pastor, Pastor Palin, and with her wife, Ma'am, thank you so much. O tanan ka mga kanang youth diri sa Kamigin, salamat kaayo nga naa mo diri. O especially na diri present sa. So, please, a pleasant evening all to you. So tonight, I have been given a privilege to be your first speaker, so which is the health lecture siya. So I believe na dili gini siya coincidence na naata aning karuno kay maybe some of us na niani tungod kay gusto maka-learn na ko'y uban na gi-invite so gi-invite magitanong, pero bisan unsa ko rason nga naata diri, kibalo kita nga ang Ginoo gid ang naghatag og purpose nga naata diri. So amen. So before I begin, magduko sa tana sa sa kinabuhi ug sa kahimsog ug sa higayon nga kami magahiusa karong gabiuna. Salamat usab sa mga tanang partisipant nga ni Akalor. Ikaw ang nagdala kanina niini ug kami magpasalamat kanimo.
Ginoo, ikaw ang paglaom labi na sa mga panahon na dili na mo kay balukog unsa gid among giatubang. Salamat kay ikaw na atiman na mo og nagsabtan nimo ang among mga kabugaton sa kinabuhi. Samtang magsugod kami sa among health lecture, ako ikaw hangiyon nga ikaw magiya sa among panahona ug pulong tabangi kami nga masabtan ug ma-apply kini namo ug makakunan para sa among lawas hunahuna espiritu. Salamat Ginoo kay ikaw ang kusog paglaom. In Jesus name we pray. Amen. So, amen. So, before I begin, so, nakuyo sa kapangutan kung kinsay naka-experience ani nga, kapoy nakaayo pero nagpadayon gyapon. So, di ba kita magitanan? Kay, ang tinuod-an na, all of us have been there. So, kita tanan naka-experience din na kung nakita na lisod na gid kaayo, lisod na gid atong life, pero makahuna nga kanang dili lang ato ang lawas, di ba, ang kapoy, pati ato huna-huna o atong heart. So, now when we talk about health, so usually ato mahuna-hunaan na kay like pagkaon, exercise, sa siya, paglikay sa sakit or mga medication. And yes, importante na sila, but in the sa modern healthcare manggod, kanang we now understand na health is not just physical, but ginatawag nato ni siya ang holistic approach. So unsa man ang holistic approach? Meaning, i-consider nato apil ato lawas, ato mind, o mga ato emotion o mga environment nga ato na palibutan karon. So as a student manggod, senior high ko. So as a student, kanang gina-advocate mo na siya kanang tibali ako ito ni advocacy or something. Ako siya tunan gid kaayo ang health and environment kay because magagabilib man ko nga dili na nato ma-separate ang duha. Ang atong palibot or atong environment maka-affect pud sa atong health o atong inner condition maka-affect pud kung how we respond to life. So in a healthcare, di lang kita like mangutana nga kanang kung sa ato sakit, kung sa ato giagian, but ato giagian, kung sa ato gina-hold on, wala nag-bring din na nato karon sa isa ka importante nga question na yung siya nga unsa magid ang nagpabili nga magpadalo sa ato bisan lisod na. So unsa magid kibalo kita kung unsa na. So balik na si Jesus, waon tanan niya mga anak, apil na mo dito, and then maadto mo sa langit. Unsa man ang narito sa langit? Daghan kayo ng prutas, tsada nga place, dayon, daghan kayo ito na ito. And then, especially the most, eternal life. Dili na mo matay, dili na mo wala na may kasakit, puros na kalipay, hinigugmaay sa isa't isa. Hinigugmaay. Tapos, mag-pray mo always kang God ha. Karon gabi, mag-pray mo ha. Mag-thank mo ni God nga naamon. Ako uluhan sa atong lecture karon kundi ang hope. So ang hope kuno dili lang gid siya feeling, but it can affect unsaon nato pagpunahuna, unsaon nato pag-cope sa stress, ug unsaon nato pag-heal. So bisan kun unsaon pa nato pag kinabuhi sa kalibutan. So today ako ginasabton deeper. So unsa gid ang role sa hope sa atong life sa health. So nganong importante siya ug nganong maka-help kami nga maka-survive at live better. So now let's begin. So hope in a hopeless world. So unsa man siya? Hope in a hopeless world. So nag-live man daw ta imo siya diri nga. We are living on a planet with billions of people. So pila man ka billions of people na adi sa planet, di ba? 8.3 billion people. So daghan mo. Pero kung huna-hunaon na siya, every person or kita nga mga person na ay gina-hope sa kalibutan, na ay gina-laom. So even sa atong mga lula, sa mga senior citizens, sa atong mga lula, nag-hope sila sa mga ilahang mga retirement saving daw will be secured, na makasave pa daw sila. Even sa mga college students, isa man ang gina-hope sa mga college students,
nga makahuman sila eskwela. So, even nga hold on to the one thing that you're hoping for. Mag-hold on mo sa mga paglaot na inyong hope, na inyong paglaot, karon nga kana sa inyong kinabuhi. Story about this, no? Na usa ka person, kana ang pangalan no ana is Bill. So, si Bill, before, normal, wala daw niya na-handle iyahang problem properly. Slowly, nagkaguba ko ng iyang life. Hangtod, niabot ko no sa point nga nahulog siya sa unsa man nga kanang gina-addict. Iyang gikuan, kundi ang drug addiction. So, grabe no, ang drug addiction, makakuba kina sa atong kaugmaon no. So, dapat dili kita masulod ana nga situation or kanang addiction sa atong kinabuhi. Hangtod sa tanan niya nga giplano sa kinabuhi ko no, na wala. Sa man, nahimo siya, pobre, homeless, wala na siya balay, wala siya kwarta, hana siya paimon. So, from hoping na naglaon siya nga kanang mas-successful siya sa kinabuhi, nahimo na lang i-hope karon nga makakaon na siya, kasama na siya, na siya matulugan, kung makasurvive na siya adlaw-adlaw. So, karon panahon na usa ka bawa daw nga, sige daw labay. So sige na siya labay sa iyang area, dira sa iyang gikatugan. So, ang pangalan ni si Jane. Daghan siya nakita ng mga homeless. Si Jane, Karong orasan nun sa kaulit na gid migikan sa kabuuan ng tambong miog lecture. So, salamat sa inyong pagtanood. Mayong gabi, hinaot dili mo magsawa sa pagpanood sa akong mga video loads. Amping ang tanan, good night, God bless.